Ano nga ba yung mga dapat gawin at dapat tandaan kapag tayo ay sumasamba sa ating Diyos? Maaring alam natin kung papaano sumamba sa ating Diyos. Pero yung iba sa inyo maaring hindi alam kung papaano yung tunay o tamang pagsamba sa ating Diyos. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, dapat marunong tayong sumamba ng tama sa ating Diyos. Kung babasahin po kasi natin yung Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, hindi po dun mawawala yung pagsamba ng mga tao sa ating Diyos. At yung pagsamba po na yon, tunay na pagsamba yon sa ating Diyos. Maaaring sinasabi mo na sumasamba ka sa Diyos, pero ang tanong, tama ba ang pagsamba na ginagawa mo? Sa totoo lang, may tama at may maling pagsamba sa ating Diyos. So, paano nga ba nagiging tama o mali yung pagsamba natin sa ating Diyos? Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa tamang pagsamba sa ating Diyos? Basahin natin yung John chapter 4, verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Malinaw sinasabi ng Biblia na yung Diyos po natin, siya ay Espiritu. So, hindi po siya tulad nating mga tao. So, dahil ang Diyos natin ay Espiritu, dapat sambahin din po natin yung ating Diyos sa Espiritu. Tandaan nyo mga kapatid, hindi lang po pisikal na katawan ang meron tayo. Meron din po tayong tinatawag na kaluluwa at espiritu. Ngayon, kapag tayo ay sumasamba sa ating Diyos, dapat ang pagaganahin po natin ang sinasabi ay yung ating mga espiritu. Hindi lang po yung ating mga pisikal na katawan. Meron po kasing ilan sumasamba sa Diyos, gamit lang nila, pisikal lang, at hindi po ginagamitan ng espiritu. Mahalaga po na minsan tayo ay umiiyak sa Diyos, nagtataas tayo ng kamay, lumuluhod, pero mga kapatid, hindi matatapos doon. Dapat mga kapatid, yung spirit natin, nakapokus lamang yan sa ating Diyos. Hindi lang po yan nakapokus sa ating mga flesh o kaya man feelings and emotion. Kumbaga kapag sumasamba ka, hindi mo sinasamba yung Diyos dahil nasaktan ka. O kaya man hindi mo sinasamba yung Diyos dahil masaya ka lang. Hindi mo rin sinasamba yung Diyos dahil gusto mong humingi ng blessing sa Kanya o trip mo lang. Yung iba po kasi meron silang iba't ibang mga motibo sa pagsamba sa ating Diyos. So mali po yun mga kapatid. Ibig sabihin kapag may iba kang motibo sa pagsamba sa Diyos, ang pinapairal mo doon, yung physical mo lang. Kasama na nga dyan yung feelings mo at yung emotion mo. Dapat kapatid, ang pinaka mag-uudyok sa'yo na sambahin yung ating Diyos ay dahil karapat dapat siyang sambahin bilang isang Diyos na buhay. Hindi man kung anumang mga nararamdaman natin. Tandaan nyo mga kapatid na pagdating natin sa langit, hindi natin madadala yung mga katawang panlupa natin. Iiwan natin yan dito sa lupa. So di natin magagamit yung ating katawan pagdating natin doon sa langit. Ngayon sinasabi ng Biblia na pagdating natin sa langit, patuloy pa rin natin sasambahin yung ating Diyos. Ngayon, wala na tayong katawan pagdating doon. Ang meron na lang tayo ay yung ating kaluluwa at espiritu. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na yung espiritu, yung pairalin natin sa pagsamba natin sa ating Diyos. Kasi nga, yan din yung gagamitin natin sa pagsamba natin doon sa langit. Pinapakita lang dito na ang pinakamahalaga na dapat gamitin natin sa pagsamba sa ating Diyos ay yung ating espiritu. Sa pamamagitan din po yan ng tulong ng banal na espiritu na nasa ating mga katawan. Kung sinasabi mo na sinasamba mo yung Diyos sa espiritu at katotohanan, dapat kapag sumasamba ka sa Kanya, hindi ka nakabase sa mga kinakanta mo lang o sinasayaw mo. Kasi akala nila yung pag-worship ay pagkanta lang sa Diyos. Pero hindi lang po yun mga kapatid. Lagi niyo po tatandaan na yung pagsamba sa ating Diyos, hindi po yan nagmumula sa ating mga isipan lang o sa labi. Ang tunay na pagsamba sa ating Diyos, nagmumula yan sa ating mga puso. Maaring marami kang mga nasasabing magaganda sa pagsamba mo sa Diyos. Okay lamang po yun. Pero mga kapatid, kung di galing sa puso yung pagsamba mo sa Diyos, kahit gaano pang kaganda yung mga sinasabi mo sa pagsamba mo sa Diyos, hindi po tama yun. Kasi dapat mga kapatid, ang tamang pagsamba sa Diyos, nanggagaling lamang yan sa puso, hindi lamang sa ating mga bibig. Basahin natin yung Matthew chapter 15 verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Dito, nirebuke po ng ating Panginoong Hesus yung mga Pariseo. Kasi majority ang pagsamba nila ay galing lamang sa bibig. Panlabas lamang po yung pinapakita nila, hindi panloob o yung pang-espiritu. Ang gusto ng Diyos kapag tayo ay sumasamba sa Kanya, bukal sa ating mga puso. Hindi nagpapasikat lang tayo sa pagsamba natin. O kaya mas sumasamba tayo para i-impress yung ibang mga tao. Hindi po ganon. Mali po yung ganong pagsamba. Huwag tayong sumamba sa Diyos base lamang sa ating mga emosyon o yung mga nararamdaman natin. Pag sinabing ikaw ay sumasamba sa espiritu, ang ibig sabihin lang niya na pagsamba mo ay hindi ritual o yung nakasanayan mo lang. Kumbaga, hindi yung mga tradition mo yung ginagamit mo sa pagsamba mo sa Diyos. In short mga kapatid, hindi religion yung ginagamit mo sa pagsamba. Yung iba kasi sumasamba lang sa Diyos kasi nga sumusunod sila sa sinasabi ng religion nila o kaya man ng mga leader ng grupo nila. Kaya lang sila sumasamba sa Diyos. So mali po yun mga kapatid.
Hindi ka sasamba sa Diyos kasi nga nakasanayan mo lang, nakalakihan mo lang, kaya ka sumasamba sa Diyos. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, sinasamba mo siya kasi mahal mo siya ng buong puso. At dahil mahal mo siya at ginagalang mo siya, kusa na po yun mga kapatid. Masasamba mo na yung Diyos sa katotohanan. Marami pong paraan para sambahin natin yung Diyos, hindi lang sa pagkanta natin. Basta palagi nyo lang po tatandaan, kung nalulugod yung Diyos sa inyo sa lahat ng mga ginagawa nyo, part po yan ng worship. Kaya sa lahat ng ginagawa mo, gawin mo yan para parangalan yung ating Diyos. At kapag ginawa mo yan at nalugod sa iyo yung Diyos, anumang paraan ng pagsamba na gagawin mo, magiging tama yan. Kasi nga naka-align yung spirito mo doon sa salita ng Diyos. Yung mga ginagawa mo, nakasunod doon sa kalooban ng Diyos. So kapag hindi naka-align sa Bible, yung pagsamba mo sa Diyos, hindi po yan tama. Lagi rin mo tatandaan na kapag kayo ay nag-worship sa ating Panginoon, dapat merong pagkilos o pagsunod sa inyong pagsamba. Hindi yung luluhod lang kayo, kakanta lang kayo, iiyak lang kayo, magtataas lang kayo ng kamay, and then pagkatapos noon, wala na. Parang wala nangyari. Yung iba, babalik pa sa dating buhay, gagawa pa rin ng masama o kasalanan. So, hindi po ganun yung tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba, sumasamba ka sa Diyos, at kasabay niyan, merong pagsunod sa kalooban niya. Hindi yung sasamba ka, tapos di ka nasusunod sa ating Diyos. Pag sumamba ka sa Diyos at walang pagsunod, hindi po yun ang tunay na pagsamba. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang tunay po na pagsamba sa Panginoon, ito po ay pagkilos, hindi lang siya pananalita o anumang pong pagpapakita na pagsamba mo sa Diyos. Ang biblical way ng worship, yan po mga kapatid, ay pagsunod sa ating Diyos. Basahin natin yung Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kapag sumasamba kayo sa Diyos, tandaan nyo, dapat binibigay nyo yung lahat sa ating Diyos. As in, walang ititira sa inyo. Pagkakatiwala nyo yung lahat sa Kanya. Kumbaga, iaalay nyo po lahat-lahat. Yan po yung ibig sabihin ng tunay na pagsamba. At malulugod po yung Diyos sa inyo kapag inopen nyo yung sarili nyo sa Kanya. As in, talagang lahat ibibigay nyo. Wala kayong ititira. Kapag kayo ay sumasamba sa ating Diyos na buhay, dapat bukas kayo sa Kanya. Ibig sabihin yan, handa nyong iwan yung mga pinapaiwan ng Diyos sa inyo. Handa nyong bitawan yung mga pinapabitawan ng Diyos sa inyo. Handa nyong patawarin yung mga taong nagkakasala sa inyo kahit mahirap para sa inyo. Handa kayong sumunod sa sinasabi ng ating Diyos kahit labag sa inyong kalooban. So kapag nagawa niyo yung mga bagay na yan po ang tunay na pagsamba sa ating Diyos. Ipinagkakatiwala nyo ang lahat sa Diyos. Kumbaga sinasabi nyo, ang kalooban mo o Diyos ang masunod. Yan po ang tunay na pagsamba. At syempre, ang pinakamahalaga kapag sinasamba mo yung Diyos, dapat kilala mo siya. Hindi mo masasamba sa espiritu at katotohanan ng Diyos kung personally hindi mo kilala yung ating Diyos. Kaya nga dapat, meron kang personal na relationship sa Kanya, hindi lang religion. Kapag meron kang personal na relasyon sa ating Diyos, mas makikilala mo siya at mas malalaman mo yung tamang pagsamba. Tandaan nyo rin po na yung tamang pagsamba, lagi diyang kasama yung mapagpakumbabang puso. Ang gusto ng Diyos kapag tayo sumasamba sa Kanya, dapat nagpapakumbaba tayo. Walang pagyayabang or pride sa ating mga puso. Kumbaga kapag sumasamba tayo sa ating Diyos, sinasabi natin sa Kanya na wala tayong magagawa kung wala siya. Tanging yung Diyos lamang yung bumubuhay sa atin. Tanging sa Diyos lamang tayo umaasa. Alalahanin niyo po ito mga kapatid, yung dating tagapanguna sa pagsamba sa Diyos, yan po ay walang iba kundi si Lucifer. Yan po si Satan ngayon. Nakita natin dito na kahit sumasamba siya sa ating Diyos at tagapanguna pa siya doon, dahil lamang sa kanyang pride, siya ay binagsak ng ating Diyos. Kasi nga, mali yung kanyang pagsamba. Wala po yung pagpapakumbaba. Mas nanguna po sa kanya yung pride. So mga kapatid, dapat pag nag-worship tayo sa Panginoon, alisin natin yung pride. Ang nangunguna dapat, mapagpakumbabang puso. At lagi mo rin tatandaan na yung pagsamba mo sa Diyos, hindi mo lang yung gagawin sa simbahan o kaya man tuwing linggo lang. Dapat araw-araw mong ginagawa yung pagsamba sa Diyos. Dahil yung pagsamba sa Diyos, ito po ay lifestyle. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan, pwede mong sambahin yung Panginoon sa iba't ibang paraan. Ang pinakatatandaan nyo lang sa inyong pagsamba mga kapatid, dapat hindi nakafocus sa iyo yung pagsamba. Hindi nakafocus sa ibang tao o nasa paligid mo o sa mga pinagdadaanan mo. Dapat nakafocus lamang po yan, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang.